So for today's pro class, we're going to create a halo eye or what we call a snow globe eye. So using a flat concealer brush, we're going to apply concealer all over the eyes to make the colors pop. By the way guys, very important to set the eyes with concealer. Ang pinaka-oily na part ng ating face bukod sa nose ay yung ating lid space kasi napakalaki ng fold. So, nagkakaroon siya ng friction every time. Para hindi dumidiretso yung oil, yung sweat doon sa eyeshadow, naglalagay muna tayo ng concealer and powder. See, ang bilis matatanggal. Using a fluffier brush, we're going to set the concealer with setting powder para mas blendable yung eyeshadow. Make sure to coat all the areas to avoid yung stain ng eyeshadow. You can use eye primers too, but we prefer using concealers and setting powders because it's more multi-purpose than yung ating eye primer. Okay, next, we're going to choose 3 colors again. So, lightest to darkest. Number 1, we're going to use our flat applicator brush for applying the transition shade. So, we're gonna put it doon sa deep crease ng mata, meaning, kapag kakinapa natin or finil natin yung eye or lid space ng ating mga client, ayan yung hollow area. So, that's where we put the first color para sure tayong magpapop yan doon sa taas ng kanyang fold. And we need to make sure na we leave a space sa inner lid and sa outer lid because pag nag-blend tayo, lalagpas pa yan. This one is a fluffy brush para mas mag-fade yung color doon sa taas. Magmukha siyang seamless. I like the blending. Very seamless siya. Now, it's up to you if you wanna add more intensity. Going inwards, yan. And then, counterclockwise. Okay, anong observation mo? Anong feedback mo sa first color? Kulang ng color ko dito sa side. Correct. Good. Yung hawak mo, kailangan yan, lagpas ng gitna. Kasi the more na mas malapit doon sa bristles ng brush, mas malakas yung force or yung pressure. Very nice naman, pero meron tayong patch. Good. And then, just diffuse yung mga sobra sa ilalim. So, ito namang halo eye. Perfect siya for round or almond eye shapes because hindi nga ganong kalakihan yung ating lid space. So, kailangan natin ng help or ng enhancement para mas magmukhang larger or bigger yung mata. Talaga dito blending. Oo. Tsaka kailangan mo talagang ma-practice yung below. Hidiin mo to, tapos medyo layuan mo yung hawak ng kaunti. Yan. Tapos balik mo. Yun. Sige, hayaan mo kahit medyo magalaw-galaw yung pisngi ng very light. Yan. Anong observations natin? Kulang dito na. Sa pigment. Okay. Okay, good. Get natin yung applicator brush. So, the darker color we're going to put doon sa magkabilang end ng mata. Kasi ang intensity ng halo eye, para maging larger, maging rounder yung appearance ng eye, ikikip nating light yung center. Ngayon, huwag mo siyang ilalagpas dito sa may fold ng mata. Maglalagay ka ng pigment here and here. Very nice naman, however, lumalagpas tayo. Mag-switch tayo sa smaller na brush. Tapos medyo taasan mo pa na konti. Paabutin mo dun sa fold no mata. This one is what we call a mini blender. Smaller version of the dome type brush for blending colors dun sa loob ng fold sa mga mas smaller na areas. So, pag binlend mo siya para siyang pa-letter V. So, meaning, papunta dun sa crease and then pa-diretso. Yan. Dapat makita natin yung contrast ng first and ng second color. Kung okay na yan, move on tayo doon sa other side. Huwag mo gano'ng sagurin. Diba? Outer corner na yan. Yan. More blending sa inner corner. So, yung darker color, mag-overlap sila konti nung second color mo. Kasi we still need to keep this area free or clean kasi nga, dapat yung emphasis ng shadow nandito. So, kung nandito yung darker color mo, yung darkest color mo, pwede mong ilagay dito. So, mag-overlap sila ng kaunti. Can I see? Okay. And then inner din po. Yes. Yan. Then, we use still the mini blender. So, parang medyo nagbe-blend din sila ng first color mo ng kaunti. Yan. Correct. Let's see. Ayan, very nice, no? As you can see, yung difference niya, nakikita na natin na mas may dramatic effect na tong left na eye. So, the more we add a darker color doon sa fold ng mata, nakaka-create tayo ng illusion na mas deeper yung fold. So, kukuha tayo ng eyelid brush to put concealer doon sa gitna. Pwedeng walang concealer, pwedeng may concealer, pero kung gusto mo talagang nagpa-pop yung color, maglalagay tayo ng lighter shade concealer. Kapantay ng pupil niya, maglalagay tayo ng concealer. Don't open the eyes yet. I-ombre natin yung sides, hahatakin mo ng kaunti palabas. Masyadong malaki yung hatak ha, para hindi lang siya masyadong structured. Good. Now, we're going to use a different flat brush na syempre malinis. We're gonna put
put either a matte light shadow or shimmer. So, make sure lahat ng concealer makoat, maset, para hindi kumala. So, ayan, well-coated na yung kanyang eyes. However, pag pumikit, makikita pa natin ngayon yung mga harsh lines from the concealer. So, what we need to do is we're going to get yung ating malinis na mini blender. First thing, blend mo muna to, yung mga sides, back and forth. Liitan lang ha. Yan. So, i-blend lang natin para mukha silang combined. And then after that, it's for you to decide if you wanna put yung mga darker color pa doon sa gilid. Correct. Okay. Now, we're gonna try to put a bit of intensity using the same brush. Get your darkest color. Konting-konti lang, tap the excess. From the inner and outer corner, flick mo siya towards the concealer. Flick. Yan. Kasi if you tap, tingnan mo, you're adding intensity. Mapapak yung pigment. Yan. Now, as you can see, dahil na-highlight na to, yung eye na to, mas mukha na siyang rounder and bigger. Diba? Parang nagkakaroon ng illusion na mas open yung lid space ng mata. Sige, kabila. Okay naman. Maganda. I love it. Ayan ang halo eye.